Good morning, good morning, good morning, good morning po ulit mga kagarden. Panibagong araw na naman, panibagong kabanata po ng ating daily vlog. Umagang ito, gusto ko pong i-share sa inyo ang isa sa mga challenges, mga pagsubok sa amin na mga farmer. Yung pagsubok na sinasabi ko sa inyo mga kagarden ay itong ating punla. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Hindi ko alam kung ano bang rason kung ba't nagkaganito. Kung ano bang magandang gawin. Mga ganun bang katanungan mga kagarden? Hindi ko pa alam. Kaya nga po hindi ako pinatulog nito. Kakaisip kung anong magandang gawin. Ito na po yung punla natin na Litos iceberg. Ang problema itong mga nag-yellow. Kita nyo po ba? Oh, madaling matanggal. Tsaka yung ugat nag-itim-itim na. Tsaka putol. Yan. Oh, dali lang mabunot. Kaya doon ako nagtataka. Pero itong mga green, yan oh, mahirap, hindi basta-basta oh. Hinihila ko mga kagarden pero hindi natatanggal. Pero ito, tingnan nyo. Oh, pinupulot ko lang. Yan, oh. Dami na. Yun yung problema. Kasi maganda na yung tubo. Pero ba't nagkaganito? Yun yung malaking katanungan sa akin. Saan ako nagkamali? Yan, dami. Kahapon ko pa to inikot. Kahapon pa ako nag-iisip kung bakit, kung ano, kung saan ba ako nagkamali. Ito lang, medyo tinatawa-tawa ko ngayon kahit papaano, medyo nakaka-recover na rin ako. Kasi excited na po akong itanim to mga kagarden. Sakto-sakto sana sa tinamnan natin dyan sa taas ng patatas. Pag na-harvest po yan, po yung papalit sana natin. Kaso nga lang, ganito nangyari. Konti na lang yung naiwan. Di pa nga natin alam kung pag lumaki pa to ng konti, ng bahagya, steady na maganda. Mamaya, pangit yung ugat. Hindi rin natin may tatanim. Ito po yung mga tinapon ko kahapon. Yan o. Ang dami. Yan ba dyan? Damo naman tong iba, pero mga yan o. Ang nakakapagtaka, hindi siya nalalanta. Yellowish nga lang siya. Pero pag binunot mo kasi, yun o, madali. Tsaka yung main root, sana ba nahulog na yan? Yung main root, nawala. Pero sa side niya, nag-ugat. Pangit din kasi pag itatanim po natin yung ganito. Yung wala yung main root niya. Yung sa gilid-gilid niya lang, hindi masyadong mag-uulo to. Maagang mabubulok din lang to mga kagarden. Marami pang sakit na lalabas. Kaya hindi na natin may tatanim yung mga ganitong klase. Yung mga ito, yung mga naiwan na to, kung sakali makasurvive yan, pwedeng itanim. Kaso nga lang, konti na lang yung maiiwan. Di katulad dito. Dito mo naman tayo sa may gitna. O, tignan nyo. Buo yan mga kagarden. Tatanggal. Pinupulot ko lang. Hindi ko alam kung insekto. Nag-spray naman po tayo ng insecticide dito. Kung ano bang mali, yun yung lagi yung iniisip. Saan ba ako nagkamali? O sa klema siguro. Minsan ganun din. Nakapagtanong-tanong ako dito sa mga kasama kong mga farmer kung may naka-experience din ng ganito. Marami din daw. Kaya nga daw konti lang yung nagtanim ng Litos iceberg kasi ganun din yung nangyari. Ganito. Kaya baka sinasabi nila sa klema. Yun din ang hindi ko alam. Yun yung katanungan na mahirap sagutin. Kung sa klema nga ba, or sa lupa, or yung insekto, mga ganon, o yung na-spray. Kasi kung yung in-spray natin pang damo, hindi po ako nag-spray dito, banda. Kasi ito nga, may mga talbos ng sayote, may mga sayoting panin dyan, may gabi pa dyan. Bali dito lang ako nag-spray sa gilid. Tas yun lang hanggang dito lang. Kaya kung yung in-spray kong pang damo, ang parang lumalabas kasi sa akin minsan, yung naisip ko parang yun yung rason. Imposible. Sabi ko na, tas yung hangin nun, nag-spray ako, pakyat, hindi pa baba. Kaya hindi ko rin talaga alam kung ano bang nangyari. Pero may nadaanan ako dyan na punla din ng ganito, pero mas nauna sa atin. Maganda naman yung punla niya. Lalaki na nga ngayon pwede na nilang itanim. Naghihintay lang sila na harvestin na yung pananim nila, tsaka nila itatanim. Sa atin pa lang na nagpe-prepare tayo, ito na yung nangyari. Itong punla natin is nasa 20 days na.
Bali na ano tayo dito, nagpunla tayo is nung May 17 na. So, yun. Ilang araw tayong naghintay tsaka ganito mangyayari. Saklap, di ba? Pinagmamalaki ko pa man din sa inyo ito mga ka-garden. Kaya lagi-lagi kong binibidyohan. Di ko nga lang alam. Ba't kaya nagkaganito? Yan o, dami o. Ilan na lang naiiwan eh. Ito, green pa o. Kaso nga lang yun na. Tanggal na. Wala na siyang ugat. Testing tayo ng isa. Yung maganda ito. O, tingnan nyo. Hirap na hirap pa o. Naputol pa yung ano, dahon niya. Mahirap bunutin. Kung yung maganda talaga. Yan. Pag yung pangit, ito tulad ito, wala na. O. Tanggal na yun. Ito, parang yung parang fake, pang fake. Yan. O. O, sumusunod. Hindi katulad nitong isa na to na tinanggal natin dyan. Balik natin. Baka sakaling ano. Baka sakaling pwede pang maremedyohan. Yan o. Dami. Doon ako nagtataka kasi maraming natatanggal. Tsaka dito sa dulo, malapit sa ating inisprehan, tingnan nyo. Maganda oh. Makunat oh. 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 Diba? Hindi basta-basta nahihila. Oh. Dito lang talaga sa may pagitan oh. Yan. Ito, kasi hanggang dito yung nilagyan natin ng net eh. Oh, kitang-kita pa yung net natin dyan. Oh, tingnan nyo. Tatanggal oh. Yan, dami. Hihingi po ako sa inyo ng advice mga ka-garden. Kung ano bang magandang remedyo natin dito. Pwede tayong magpunla ulit. Isang remedyo yun. At marami pa naman tayong naiwan. Kaso nga lang, amakin nyo maghihintay na naman tayo ng 20 to 1 month. Maghihintay tayo ganong katagal bago tayo magtanim. Comment lang po ako, hintayin ko yung comment ninyo. Kung ano bang po bang magandang gawin natin. Kung magpupunla tayo ulit, mag-comment kayo kung magpupunla tayo ulit. Di bali na maghintay, pwede rin naman yun. Tsaka, ano kaya? Baka pwede sigurong magtanim muna rin tayo ng mga sari-sari. Katulad nitong tinatanim natin, yung coriander, tsaka spinach. Kung may mahanap tayong mga binhi. Na kung may mabibilit pa tayong mga magagandang binhi kasi may pahirapan na ngayon. Yung coriander, paubusan na ng binhi. Tsaka yung spinach naman, yung magandang klase is ano na, out of stock. Yung meron lang is yung tinatanim natin dati-dati na yung yellowish. Medyo madalang yung bumibili nun. Tsaka ano pa kaya mga ka-garden? Kung kayo nga, mag-comment nga po kayo kung anong magandang gawin natin. Kung magpupunla tayo ulit at magtatanim tayo ng mga sari-sari, pwede rin yun mga ka-garden. Kasi ito, sa totoo lang, nahanapan ko na po ito ng pangkapital. Nakautang na po ako. Tinatago ko yung pera na pambili ng mga magagamit. Kasi ang main lang naman na magagamit natin dito is yung pang-abono, yun muna yung mabibili sa umpisa, yung chicken dung. Kasi kailangan ito chicken dung para maganda rin yung tubo. Tsaka yung mga pang-spray, on the spot kasi yun. Di naman kasi tayo pwedeng bibili agad-agad ng may spray kasi hindi natin alam kung ano yung lalabas ng mga sakit. Kaya on the spot na habang lumalaki, doon natin mabibilhan ng mga magagamit. Kaso, ito yung nangyari. So, ibabalik ko na lang yung hiniram kong pera na pangkakapital ko sana dito. Kasi alam nyo naman mga ka-garden ngayon, mababa po yung gulay, ang patatas. Hindi ko pa alam kung makakabayad pa ako ng binhi. Kasi yung binhi natin doon, alam nyo naman, na pinautang lang sa akin yun, pinahiram sa akin. Hindi naman sa hiram, utang. Bali tinanim ko, siyempre ako, parang legal nga na sugal. Nagsugal ako, lahat ng pera ko, doon ko nilaan. Medyo nakautang din ako ng konti, nung itong pahuli na. Medyo na-short tayo ng budget. So hindi ko alam kung may maabutan ba tayong magandang presyo. Pinapanalangin ko na sana para kahit papano makabayad tayo ng doon sa similya, doon sa kunting nahiram, tsaka sana kahit papano bumalik yung aking mga expenses. Kahit wala akong kita, okay na yun sa akin mga ka-garden, basta bumalik lang yung aking expenses.
Yun, at para may magamit sana tayo ulit, hindi na tayo mangutang. Sana nga at medyo magmahal yung presyo ng patatas. So, uobserbahan po natin to, mga kahit sabihin mo 1 linggo. Titignan po natin kung may maiiwan at hindi matulad sa mga to. Sana nga may maiwan para kung sakali man na magbinhi tayo ulit, may pandagdag na lang. Sa totoo lang mga kagarden, ang ganda ng mga binhi natin. Lalo na yung mga ito, yung mga naiwan, no? Ang ganda, oh. Timing din sana ngayon na magtatanim tayo. Alam nyo ba mga kagarden na pag tag-ulan na ganito, mag-umpisa nitong June, pag nagtatanim kami ng ganito, pag maraming bagyong dumaan, tumatas ang presyo nito. Kaya ito yung isang naisip namin ni Mrs. na ba't kaya hindi kami magtanim ulit ng ganito dito sa iceberg. Sa totoo lang, nung di pa ako nag-umpisang mag-vlog, kadalasan na tinatanim ko ganito dito sa iceberg. Dito ako nagkakapera mga kagarden. May time talaga na nung COVID, yun doon. Syempre lahat naman na apektado nun. Doon mababa ganito. Pero nung nung tawag doon, nung umokin na, bumabalik yung presyo. Timingan lang talaga. Kung maganda yung pananim mo at yun nga, maraming duman na bagyo, lusot yung pananim mo, may kita mga kagarden. Totoo, may kita. Kaya nga sa palaran to eh, tsaka nagkaganito pa. Sayang nga lang, sabi ko nga, kasi makan nyo ilang araw, ilang linggo tayo, magtatatlong linggo na tayo naghihintay. Kaya hindi ko pa naumpisang linisan doon, kasi hinihintay ko to. Kung malapit na sana tong may tanim, ito malapit na nga. Sabi ko nga, mga ano lang siguro, mga mga June 15, 20 ganun, magtatanim na sana ako ng litos para saktong isasalubong ko sa tag-ulan, para menos tayo sa patubig. Di bali na yung magagamit na pang spray, kasi hindi masyadong magastos to. Hindi katulad ng patatas na daming sakit na lumalabas. Ito kailangan malinis lang yung pananim mo, okay na. Tsaka lagyan mo lang ng chicken dung na marami. Ayun, alalayan mo lang ng konting spray. Ganun lang, lusot. Kaso ito ang nangyari. Baba na po tayo ng makapagtrabaho. So yun, hihintayin ko po kung ano yung mga suggestion nyo mga kagarden sa ating comment section, kung ano po yung magandang gawin. So maraming salamat sa mga magko-comment. Thank you ng marami. So trabaho na tayo doon.